Buang ka. Katawa ko ni Aja kay sabi niya, yung itlog daw nasamad, nasugatan kasi din may parang dugo daw. Ang ganda ng tanim nila. O ano ito? Dal. Wala, sarado na ilang balay, ilang tindahan. Ito sa Pikas. Medyo taligsik na guys. Asa na yun banda? Asa gitu kuya, layo pa? Layo pa gidi ay. Abi na ko diri ra. Malayo pa pala guys. Kasi akala ko pag ano dito na. Doon pa pala. Paabot na sa tagpalingkian eh. Palengke. Na. Yan. Ma, wakin ng mulai. Wah. Ay, kapoy. Ikapoy ang duha. Tignan niya. Naglingkod, talikod, naglingkod. Kuya, wani mo ay. Hey! Ikapoy ka? Kapoy kaya rin? Huh? So yun, tignan niya. Malapit na tayo dito sa ano, may mapato dyan. Ayan. Yung ilong ni Ari nasugatan, nadapa siya doon sa banda sa may hagdanan ni ano ni bahay ni Nahusto. Sabot kuya? Ha? Sabot. Nagusto kami ng pamangkin ng asawa ko, ayun, naglakad. Sabi niya, saan kami galing? Sabi ko, bibili kami ng itlog. Tapos sabi niya, pumunta kayo dito, yung itlogan doon lang naman. Sana. Sabi ko, pupunta kasi kami doon kasi may anuhan lang kami doon. Tapos nakusap kami about sa school niya. Wala bang school bus yung ganoon. I-translate pa ni Ayman. I-translate mo sa kuha yung istorya. Wala day ko kasabot. Wala kasabot si mami. Ha? Ha? Oh, ape. Ape gara tayo. Naipit na ng itlog ni mo din. Nagupo siya, naipit yung itlog niya doon sa upuan. Lapit na kami. Siguro ito ng blue na ano na tindahan ay na bahay. Light blue. Sa kabila niyan ata. Bili muna sila ng tubig. Lapit na kami. Ayan guys, yan yung puno ng malunggay nila. Ang ganda. Sabi ko mahihi ako ng ano ng puno. Sabi niya wala na daw, naputol na daw nila. At saka yun, namatay na yun. No? Sila yung nagmamayari. Thank you, Didi. Let's go. Pauwi, sumakay na kami ng tricycle kasi sakto si Uncle. Wala siyang sakay. Sumakay na lang kami kasi samok na yun sila RJ. Si Iman. Sabi ko mag-ingat ka, Iman. Azur? Plastic. Yo तरकारी हालने बने का. Away. So yun guys, ito lahat yung nahingi ko na malunggay. Actually guys, bibilin ko talaga sana siya, pero hindi tinanggap nung may-ari. Tapos ito yung lahat. Ayan, ano ko na yun siya. Kasi sabi niya, hindi na daw, no need na daw bayaran kasi hindi lang naman daw ako mag-isa yung nangihingi doon, marami daw pala. Kaya pala yung mga dahon-dahon nila, yung may sanga ba, ay yung baga, yung mga sanga-sanga ng malunggay, may ano ba, may bakas na mga ganito naman, may nangunguha. Akala ko sinadya lang nilang linisan, yung ganoon. So sabi nila, hindi, may marami nanghihingi dito. Kasi ito pala guys, yung malunggay sa kanila, hindi kagaya sa atin na niluluto natin, no?
Sa kanila dito, ginagawa nilang parang mga herba-herbal ba? Parang ginagawa nilang mga chiya, ganon. Pinapakaluan nila, tapos ito yung iniinom nila. Lalo na't sa mga matatanda, ganon. So, nagulat sila nang sabihin ko na ito ay gugulayin ko. So, talaga. Kasi sa amin, hindi naman namin to inaano eh. Para lang namin to sa panggagamot namin. So, sa amin, pwede din pang gamot. Pwede din pang luto sa sabaw. Ganon, sabi ko sa kanya. So, sobrang thank you ko talaga kasi nabigyan ako. Kahit konti lang, pero okay lang to. Pwede na to, konti-konti lang yung lulutuin natin. Tahimik na lugar namin, guys. Ay, walang katao-tao. Si Nante naman hindi pa dumating. Ano siguro sila sa palayan. Pwede kang manguha dito ng talbos, oh. Pero kakaunti lang, ilang piraso lang din to. Yung aking kalabasa naman doon sa likod bahay. Ewan ko kung sinong nagtalbos doon. Malinis na tignan dito tayo. Oh, ayan oh. Ganito yung mga gusto ko. Kahit na masukal yun doon sa dulo-dulo, at least dito sa akin sa part na to ay malinis. Ganon. Yung aking hibiscus din, sobrang laki na din. Tapos tinalian ko na yan siya kahapon. So ito yung kawayan na ginamit ko, guys. Although may nakita naman akong kawayan na dinala to doon sa sa kabilang bahay. Dalawa to siya. Ito yung hinati ko para doon sa aking panggawa kong doon, latayan doon sa likod bahay. Na tawag dito na sitaw. Tsaka tignan niyo yung sitaw ko. Natutuwa ako, guys, kasi alam niyo ba na ayan o. Diba? Lumagpas na siya. So gaganyanin ko lang din yan siya dyan para gumapang na ito na yung gawin niyang gapangan. Tapos yung aking din, tawag dito pepino yan. Shh! Pepino yan. Tapos ito dito, yung isa ko namang pepino dito, wala na talagang dahon. Dalawa yan yung nabuhay na pepino, pero yung isa wala ng dahon kasi nga kinain ng pato. Yung palayo ko. Natutuwa ako kasi na sila, malalaki na sila. Saka tignan nyo aking halaman na to, guys. Ko lang nito, kakagupit ko lang nito. Tapos tignan nyo, ang dami na naman niya tumubo. Yung mga green na yun. So yun, ito lang muna yung update natin. Ako. Yung okra ko naman dito, yan, patay na talaga siya. Yung isa. Ay, hindi lang isa pala. Yun dalawa. Ito isa, tsaka yung isa doon. Yung palaya ko dito, okay pa ba siya? Okay pa naman siya. Kailangan ko talaga itong kunin dito, guys. Ililipat ko na lamang. So yun na, guys, dyan ko na lang ilipat. Natutuwa ako kay RJ, guys. Grabe rin yung mindset na RJ, no? Alam niyo ba, nanguha siya doon sa mga ewan ko kung saan niya to kinuha, no? Itong mga to na mangga. Kasi sa RJ talaga gusto niya yung mangga. So sabi niya, inuwi niya dito. Ilang din to? 3. 2. 3. Tatlong liso ng mangga. Sabi niya, ipapatanim niya sa akin. Kasi daw, paglalaki daw yan, pwede daw yung mamunga. Although, tama rin naman. Ano sa RJ, paborito na rin niya yung mangga. Lalo na kapag kahinog, ay nako. Nakita niya kahapon nung pag-uwi namin, nung Bernes pala, nakita niya doon sa may maisan, may mangga din na natubo. Kukunin niya. Sabi ko, hindi, may ahas dyan. Sabi ko, ganun. Kailangan nga, natin, pwede natin yung itanim. Oo nga, pero andun pa nga sa bahay, yung dinala mo, ayan. Hindi mo pa nga yun na itatanim. Tsaka hindi na ako magtatanim yan, guys, kasi ayoko na magtanim-tanim. Para na ako ng gana sa pagtanim-tanim dito, guys. Sa totoo lang. Tignan nyo yung aking snake plant, ang ganda-ganda.
Tsaka yung talong natin for buyag. Kinain man yung dahon niya ng ano nung, yung dahon niya kinain man ng uod, pero at least lumaki talaga siya. Pero grabe natutuwa ako sa okra guys kasi sobrang ganda. Sa likod din. Sa likod bahay din, ang ganda rin ng okra ko. Dito. Naghahanap ako na pwede kong maanuhan ng kahoy guys. Nagtanong ako kay auntie kung may alam ba siya na may nagbibenta ng kahoy. Para makabili tayo. At para magkahoy-kahoy tayo pang minsan-minsan ba. Dahil guys, yung gasol dito sobrang mahal na talaga. Alam niyo ba yung gasol dito? Nung dati pa yun. Mga ilang years din yun. Yung hindi pa nagkagulo dito ba? Ay, ano pa siya? 2,000 pa siya. O hindi, una naging 1,900 hanggang sa naging 2,000 hanggang sa naging kalahati na lang siya. Yung may, mabibenta nila kalahati is nasa 1,200 hanggang sa ngayon, pahirapan dito, number to number pa. Magpipila ka talaga pag nagbibili ka ng gasol. At ilang days mo pa yan makukuha. Nakakuha ka na ng number, pero ilang days pa yun bago darating yung gasol dito. Ang benta nila ngayon ay, alam nyo ba guys kung magkano na? 2,200 rupees. I-google ko mamaya. Palaban tayo sa Google guys. Ayan. Mga marigold, oh. Nakita ko din kasi sa YouTube, no, yung ahas is takot din sa marigold. Di ko din sure. Basta nagre-research din naman ako sa YouTube, eh. Nagtitingin-tingin ako kung anong mga pwedeng pang sa ahas na para hindi mapunta yung ahas sa bakod, ganun. Snake plant, lemongrass, at saka pinakita din yung marigold. May iba pa eh. Itong mga patong to, silip-silip lang Gusto kasi nilang pumunta doon, tumawid doon na yun, doon sa labas Lumabas sila. Kaya talagang, kahit anong harang ko dyan ay nadaan talaga sila. Ambot lang. Ambot nga naman. Nagsabi ako sa asawa ko guys, ang abot dito sa mga pato na to. So, ang ginawa ng mabiyanan ko, nagyahuyaw sila syempre. So, ang ginawa nila yung iba na medyo malaki-laki na napato, yun yung ikinulong nila. Pero ito nag-iisa na malaki na to. Minsan nga, dalawa yan malaki. Tapos yung mga anak niya, hindi nila kinukulong. Hinahayaan lang talaga nila yun na naggala-gala-gala. Kaya dito lagi silang nadaan kasi dito sila nagtatambay. Minsan abot nga yan sila dyan. Minsan dito. Basta dito lang sila. At minsan nga abot pa nga doon sa kitchen. Si Arin, bakit ka andyan, Arin? Siya lang mag-isa kasi si RJ tulog pa. Tapos yung kuya niya naman, sumama doon sa palayan na naman. Sabi ko, wag ka na sumama. Kasi magbasa-basa tayo ba? Kasi bukas pasok na. Sabi niya, please mama, gusto ko sumama. Alam niya si Simon guys, gustong-gusto niya yung mga trabahong bukid din. Sige, sabi ko sa kanya, sige, pero umuwi ka pagka alas 4. Pero ngayon, anong oras na? Mag-aalas 5 na, hindi pa umuwi. Pwede siyang sumama, pero wag siyang magtagal doon kasi para makapagpahinga siya guys, kasi mapagod yan sa lawas. So guys, hanggang dito na lang muna magluto na ako para maaga kaming makakain at maaga tayong magtambay-tambay sa loob ng bahay. Pag doon ayaw kong dumaan doon, dito ako dumaraan kay ante. Pwede ka naman dumaan dyan Hindi naman nag-aano si ante. Na hindi ka pwedeng dumaan dyan hindi. So, okay lang kay ante na pag dyan ako dumaan para shortcut na. So bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Naman sa ganina yung ilong.
Sige, makagiyat. Uy, tanaw, pangit na kayo na. Itong niagi, asa ganito. Itong una, sa tiil, sa paa niya pala. Yan o, nagkaroon siya ng piklat. Oh. Tanaw, nagpiklat gani na oh. Ayan, una diri, dahil na sa tiil niya. Tanawan, ang tanawan sa tiil niya mo, dako kayo piklat. Sige, makagiyat, good. Uy. Aktibo kasi yan siya eh, lalo na kapag ka... lang ni Biti. Pagbisaya. Pagbisaya. Inan ako na sila. Pagbisaya. Hindi ko kabaloguan. Pero kabalo man na sila, pero hindi lahat. So, bye-bye po. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Ako di po, magi ang iyang anak. Sapato. Ayo, labto kay magi gani siya no, mato siya sa iyang mama. Guys, ayan, tingnan nyo. Ito yung ulam ko. Salad na talong. Kanin. Ang sarap, guys. Tapos nagluto pa ako ng lawoy para sa mga bata. Ayan o. So guys, dahil wala tayong alugbati, hinaluan ko siya ng kulitis. Tingnan nyo guys, oh. Tanglad. Sitaw, alagbasa. Ay, alagbasa. Kalabasa, sorry. Aba? And then guys, tignan nyo. Hinaluan ko siya ng gata. Pero, ang lasaw pa rin talaga, no? Kasi yung niyog niya naman is napakaliit lang. Ayan, o. Binilender ko lang siya. Ayan, tapos sinala ko na. Diba? Sold na yung ulam ng mga bata. May nakita kasi ako kanina, may nagbenta ng gulay ba? Tapos may isa siyang niyog na natira. Kaya binili ko, kaso napakaliit. Solve yung ulam ng mga bata. Siyempre sa akin din. Pero sa ako is yung talong talaga yung akin. First time ko makaluto nito guys, ginataang gulay dito sa Nepal. Diba? Tapos ayan, nilagyan ko na ng malunggay. Katuwa naman. Ano ako nito, nakaluto ako ng ganito. Diba? Ang bala ko sana talaga sa inyo guys is magluto ako ng ayong tawag dito yung puto, yung bingka ng bigas ba. Kaso maliit lang yung niyog. So, sabi ko next time lang ako magluto ng ganun. Gusto ko talaga din yung subukan guys. Para naman makatikim din tayo ng bengka kahit papano kahit nandito tayo sa Nepal makakain tayo, diba? Gulay, may tanglad pa yan from garden. Pero yung kalabasa at sitaw, binili ko pa to kasi yung sitaw natin maliit pa. Ang kulitis, sa ano mo lang din makikita yun, sa maisan mo lang din makukuha yung mga kulitis. Grabe yung sarap, ang amoy, ang bango ba. So yun, luto na guys. Luto na yung gulay natin. Durog talaga yung kalabasa. Pasensya na kasi yung kalabasang to, bata pa to ba. Yung maliit lang yung binili ko dati. Yung nagpunta tayo ng palengke. Sarap. Kahit lasaw yung kulang sa gata, pero okay lang. Ang importante nagkaamoy ng gata. Ayan. Masaya ko lang kasi nakaluto ako nito for the first time. Gulay na ginataan. So, mamaya pakakain yung mga bata.